Hi, I'm Larry Garcia. Ito yung G Solutions. At ngayon, patuloy nating pag-aralan mga ilang math concepts na in-apply natin sa circuit analysis. Sige, so samahan niyo ako. Halimbawa ito. So sabi dito, simplify I raised to 1997 minus I raised to 1999. Okay. Siyempre yung ating I dyan ay imaginary. So we interchangeably use yung letrang I at saka J. So yun lang, yung letter na yun ay nagsisignify na we are dealing with imaginary numbers. Okay? So yung required dito sa atin, base dito sa tinatanong na yung I raised to 1997, okay, minus I raised to 1999, ano yung value niya? Okay? Sige. Pag-usapan natin yung solution. Alam naman natin, di ba, na yung I ay square root of negative 1. So, pag kukunin natin yung I squared, ito ay square root of negative 1 times square root of negative 1. Okay? So, ngayon tayong value ng square root of negative 1 squared. So, magka-cancel, siya, yung radical sign na 1/2 times 2, that is 1. So, ang tira ay negative 1. So, yung I squared natin ay negative 1. Yung I cube naman ay I squared times I. Pero nakuha na natin na yung I squared ay negative 1. Multiply lang natin sa I. So, therefore, yung I cube natin ay negative I. How about yung I4? Yung I4 natin is actually I squared times I squared. Okay. So, yung I squared natin ay ito. Negative 1 siya. So, kaya, pwede nang substitute dito. Negative 1 para sa I squared na ito. Okay. At sa isang I squared ay negative 1 din. So, magbibigay sa atin ng 1. So, yung bagay na ito ay dapat nating palaging maalala. No? Yun. Sige. So, dito sa ating given, yung I raised to 1997, eh pwede rin natin itong isulat na I raised to 1996 times I. Okay? Kasi merong raised to 1 dyan. So, yung rule natin ay ina-add natin yung power pag parehas yung base. Okay? So, that is 1997. So, bakit ko ginawa yan? Kasi, yung 1996, pag dinivide mo ito sa 4, okay? So, bibigyan ka nito ng, okay, i-divide natin sa 4, 499. Yeah, 99. This is 1996. Equals to 0, no? So, ibig sabihin, yung 1996 natin, ito, yan ay multiple of 4, no? Multiple of 4. Ang ibig sabihin, since na yung 4 natin ay, yan, is equals to 1, ibig sabihin, yung value ng I raised to 1996, okay? Tignan muna natin ito dito sa gilid. Yan. So, yung value ng natin ng 1996 I raised to 1996 is equals to 1. Okay? So, yan ang alam na natin yan. So, therefore, yung 1,000, yung I raised to 1997 is equals to 1. Yan yung I raised to 1996 times I. So, maliwanag na ang value niya ay I. Okay? So, dako naman tayo sa I raised to 1999. Okay, so gamitin natin yung I raised to 1996. I raised to 1996 times, para mabuo natin yung I raised to 1999. So, ito ay I raised to 3. Diba? So, pag inad natin yung 3 sa 1996, bibigay sa atin 1999. Ang ginawa natin yan kasi alam na natin yung value ng, okay, sulat muna natin ito, ng 1,000, I raised to 1996. Ang value niya ay 1. Okay, times I cube. Okay, base sa natin kanina, yung I cube, ito, yan ay negative 1.
Okay? So, therefore, not negative 1, but negative I. I mean, sorry po. Okay? Negative I. Negative I. Okay? So, ito, ang bibigay sa atin ay negative I. Ayan. So, kaya pwede na natin isulat base sa format na ito. Ayan. Okay? Using this format. Okay? So, yung I raised to 1997 ay I. Minus I raised to 1999 ay negative I. Negative I. Okay? So, ano yung ibibigay sa atin na result? Ang ibibigay sa atin na result ay 2i. Okay? So, ito yung value nito. Ito yung simplification yan. Okay? So, pwede natin sabihin na i, sige. Sulat natin, I raised to 1997 minus I raised to 1999 is equals to 2i. Yun. Ito na yung ating result. Okay? So yun. So napakadali lang. So maraming salamat sa iyong panonood. Nawa ito ay nakakatulong sa iyo. At huwag kang makalimot na mag-subscribe at maglagay ng comment dyan sa comment section. Thank you.